Guten Tag mga kapatid! Nagpunta ako ngayon dito sa Fish and Fine Coast. Gusto kong mag-isda ngayon kasi nung mga nakaraang araw bago mag-New Year at New Year, lagi tayong karne kaya mag-isda naman tayo. Kapag nandito ka sa Germany at gusto mong makatikim ng mga isda o seafood, may makikita ka naman pero madalas frozen o depende kung saang parte ka ng Germany. So blessed kasi dito sa lugar namin halos lahat ng klaseng seafood ay meron available. Kaya laging craving satisfied. Tingnan nyo, nakakita ako ng bangus. Parang sarap tuloy magpaksiw na bangus o binitad na bangus. May tilapia din na maliliit at meron ding malalaki. Parang ang sarap magsinaing. At yan, may tawilis. Meron din. Pero ang tawilis sa atin lang kasi yun eh. Para siyang sardinas ata. At ito, galunggong naman. Ang sarap talaga ng mga isda. Lalo kapag nasa ibang bansa ka, hahanap-hanapin mo talaga yung isda, lalo't lumaki ka na laging kumakain ng isda. Nakakita ko ng tahong, ng crab, ng suso. Hindi ko po alam kung anong tawag doon sa mga naluluto na maliliit na parang suso. Tulungan nyo nga po ako kung alam nyo po ang tawag doon. At yan, may pusit din. Parang ang sarap magkalamares. Tapos may hipon din, dalawang klase ng hipon. At yan, nagbayad na po nga ako ng binili ko na isda. Ito ang napili ko, para siyang galunggong. Nilinis ko po agad siya pagdating dito sa bahay. Sabi nga ng asawa ko, Mami, mag-gloves ka. Para daw hindi ako matinik. Uy, marunong ako maglinis ng isda. Ayan po, madali lang naman siyang linisin. Kumpara sa mga tilapia, nakakaliskisan mo pa. Ito naman, hindi ko nakakaliskisan. Tanggalan ko lang siya ng hasang. Tapos, lagyan mo lang siya ng asin. Pasintabi po sa aking kamay na medyo nasunog na dahil po kapag ganitong malamig, usually laging mainit na tubig yung ginagamit ko sa paghuhugas ng mga pagkain at ng mga plato, kaya parang nasunog na siya. Pero nawawala din naman po yan after ng winter. Sobrang sensitive nga lang po talaga siguro ng aking balat. Char. At yan na nga po, nililinis na natin isa-isa. Half kilo lang po ang binili ko. Ang presyo po ng half kilo ay nasa 4 euro. Okay na din. Kasi maganda rin naman po na hindi tayo laging karne at nag-iisda din tayo paminsan-minsan. At healthy din naman po ang isda. So, iniisip ko kung ano bang gagawin ko dito. Ipapaksiw ko ba o isisinain ko? Pero sabi ng aking asawa, iprito ko na lang daw. Kaya ipiprito na lang natin siya, lalagyan ko siya ng asin. At pagkatapos, papartneran na lang po natin siya ng gulay. Siguro mga 10 pieces or 11 pieces din itong galunggong na nabili ko. At yan, magpapainit na nga po tayo ng mantika para maprito po natin. Napakasimpleng pagluluto po ng isda at alam ko lahat marunong magluto nito. At ilalagay na po natin isa-isa kapag mainit na ang mantika. Lagay na po natin ang ating isda. Huwag po nating ilagay kapag hindi pa mainit ang mantika kasi kakapit po siya. Kapag hindi pa mainit ang mantika at hindi natin mababaligtad ng maayos, ang mangyayari, madudurog siya kapag binaligtad na natin na hindi mainit ang mantika. Kaya ilalagay natin ang ating mga isda kapag mainit na siya. At tingnan nyo po, napakabilis lang niyang baligtarin. Hindi siya kumakapit sa ating kawali. Yan po yung secret. Kailangan mainit na mainit talagang mantika natin. Para hindi rin siya magtitilamsik yung mantika. Dapat mainit talaga. Ayan po, madali lang siyang prituhin. Napaka simple lang. At meron na tayong masarap na galunggong ngayong taglamig. Thank you sa panonood. Bye!